أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong video na ito ay video ng programa para sa pagkakabisado ng Quran. At ito ay aking isasalin sa wikang Tagalog mula sa wikang Arabic. Itong programa na ito ay nagmula sa Madinatul Munawwara, lugar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong pagkakabisado ng Quran, itong programa na ito ay mayroon nagtuturo ng pagre-retain ng Quran at pagiging maayos ng pagkabisado nito. At mayroon itong pagiging malinaw sa mga plano at pagiging maayos sa pagkakabisado ng Quran. Sa pagkakabisado ng Quran ay mayroon tayong tinatawag na Masarul Hifdhil Jadid. Ito yung pagkakabisado ng 1 page kada araw, at ito ay aabutin ng 1 taon at 8 buwan para matapos ang buong Quran. O kung 2 page naman kada araw, aabutin to ng 10 buwan matatapos ang Quran. At sa ikalawang klase naman ay tinatawag na Masarul Itqan. Ito yung pagkakabisado ng 3 page kada araw at aabutin to ng 7 buwan. Insyaallah, matatapos to. Then mayroon namang 4 na page kada araw at aabutin to ng 5 buwan. Matatapos ang Quran insyaallah. Itong Masarul Itqan ay para ito sa mga taong nakakabisado na noon ng Quran. Yung kanina na binanggit natin na Masarul Hifdh, para yung sa mga beginner. Itong Masarul Itqan ay para sa mga nakakabisado na noon ng Quran. So sa dalawang pamamaraan na yun ay mayroon tayong 3 da'aim asasiya, 3 pundasyon na makakatulong sa atin sa pagkakabisado ng Quran. Una yung al-hifdh, ikalawa yung al-rabat, ikatlo yung al-muraja'ah. Sa al-hifdh, mayroon mga steps dito na babanggitin. Okay? At ito ay para sa kanina sa nabanggit natin na dalawang pamamaraan ng pagkabisado ng Quran. Yung kanina yung para sa beginner at yung para sa mga nakakabisado na noon ng Quran. So ang unang step ay ang pakikinig sa isang bihasa na mambabasa ng Quran. Papakinggan siya ng beginner ng 3 beses, at sa taong nakakabisado na noon ng Quran, ipapakinggan niya ng 1 beses yung qari na yun. Then ikalawang step ay yung pagbabasa ng tafsir o pagbabasa ng komentaryo o kahulugan ng Quran. Yung page na yun na babasahin o kakabisaduhin, babasahin nyo ng isang magsasaulo yung tafsir ng page na yun para maunawaan nyo yung kinakabisado niya. At mayroon tayong 2 tafsir na tinatawag, yun yung tafsir al-mukhtasar fi tafsir at saka al-tafsirul muyassar. Ang ikatlong step ay ang titingnan ng maayos ang page na kakabisaduhin, titignan ng maayos yun. Okay, titignan yung saan yung mga waqaf, saan yung hihintuan ng bawat line doon sa page na yun. Kailangan malaman nyo ng isang nagkakabisado ng Quran, kasi importanteng malaman nyo yun, yung mga pinaghihintuan doon sa page na yun, saan siya doon hihinto doon sa linya na yun. At isa pang babala ay kailangan kapag kakabisaduhin yung page na yun, huwag siyang hihinto sa pagkakabisado doon sa dulo ng page. Kailangan doon siya hihinto sa ikalawang page, sa unang linya ng ikalawang page. So, bakit? Ang dahilan nun ay para maging maayos o maging maganda ang pagkakabisado niya sa bawat page ng Quran. Din ika-4 na step ay yung pag-record ng nasa ulo ng 3 beses. I-record mo yung nasa ulo mo, babasahin mo yun sa recorder ng 3 beses sunod-sunod. Okay, nang walang tingin. At
Pagkatapos noon ay papakinggan mo yung nirecord mo na binasa mo na walang tingin at titignan mo yung kokoreksyonan mo yun sa pamamagitan ng pagtingin mo sa Quran. Okay, papakinggan mo yung nirecord mo, at kokoreksyonan mo yun sa Quran para magisigurado ka sa pagiging maayos ang pagkabisado mo at mawala ang mga pagkakamali doon sa binasa mo. At kapag mayroon ka nakitang isang mali, nagkamali ka doon sa pagbabasa mo, uulitin mong i-record ulit yung nakabisado mo ng 3 beses nang walang tingin hanggang sa mawala yung mga pagkakamali mo na yun. Okay. Sumunod na step ay yung pag-uulit mo, uulitin mo yung page na yon. Okay, uulitin mo yung page na nakabisado mo nang walang tingin. Babasahin mo yon. Okay, babasahin mo yon ng paulit-ulit yung nakakabisado mo nang walang tingin 30 times para sa mga masarol itqan, yung mga nakakabisado na noon ng Quran, at para naman sa mga beginners na kumakabisado ay 40 times niya yun uulitin. At kapag siya ay nagkamali sa isang beses ng pagbabasa niya, ay papalitan niya yun, yung isang beses na yun na binasa niya na nagkamali siya doon, papalitan niya yun ng panibagong bilang. Ibig sabihin, kapag nagkamali siya sa ikalima, ay papalitan niya papalitan niya na ng isang pagbabasa ulit. So sa ikasunod na step, okay, so ito na yung tatbiqul khutuwat as-sabiqa 'inda hifdhi akthar min wajhin ala kulli wajh. Ito yung pag-i-implement sa mga steps na nabanggit natin sa taas sa pagkakabisado ng mga pages. Kung ikaw ay nagkakabisado ng maraming pages, so kailangan i-implement mo yung mga steps na binanggit natin noon sa taas. Okay, kung 10 page yung kinakabisado mo, so i-implement mo yung mga steps na binanggit natin sa taas. Okay, yung mula umpisang step hanggang sa pababa niya. Okay. Sumunod naman yung pag-ulit, pagtikrar ng mahfudhil ams, yung nakabisado kahapon ay uulitin yun ng 5 beses. Ito yung ika-7 step. Uulitin mo yung nakabisado mo kahapon ng 5 beses. Ito yung tinatawag na tikrarul ams. At yung mga nabanggit natin kanina ng mga steps sa pagkakabisado ay tinatawag yun na al-mahfudhul tikrarul tikrarul yawm. Tinatawag yun na tikrarul yawm. Yung tikrarul ams ay yung babasahin mo yung nakabisado mong page kahapon ng 5 beses. Sumunod na haligi o pundasyon ay yung arabat, tinatawag na rabat. Ito yung pagbabasa, babasahin mo ng walang tingin yung Quran ng 1 beses sa lahat ng pages na nakabisado mo sa loob ng 30 days. Mula umpisa hanggang dulo ng page na nakabisado mo sa loob ng 30 days. 1 beses mong babasahin yun ng walang tingin. Okay? So ito yung pinapakita dito yung days na kung saan natapos niyang kabisaduhin yung mga pages na ito sa loob ng 30 days, yung mga nakabisado niya sa 30 days. Yun ang tinatawag din na al-mahfuz al-jadid. Okay? Yung bagong nakabisado. Okay? Kasi nakabisado niya yun sa loob ng 30 days. So yung mga pages na yun, tinatawag yun al-mahfuz al-jadid. Yung bagong nakabisado. So ikatlong pundasyon ay yung al-muraja'ah. Ito yung nakabisado noon. Okay? Nakabisado noon. At itong muraja'ah ay para sa nakabisado na noon. Hindi ibig sabihin nun, mamaya papaliwanag natin ano ba yung mga nakabisado noon. Babasahin to ng walang tingin
ng isang beses. Ito yung nakabisado noon. Kailangan matapos niya yon, okay? Kailangan matapos niya yon sa loob ng 6 na araw. Babasahin niya yun, yung mga nakabisado niya noon ng isang beses, at kailangan matapos niya yung Al-Mahfudhul Qadim, yung nakabisado niya noon sa loob ng 6 na araw. Ano ba yung Al-Mahfudhul Qadim, yung nakabisado noon? Ito yung mga nakabisado na labas doon sa rabat. Okay? Sa tuwing mag-uumpisa ka sa pagkakabisado sa unang page, ay ikaw ay magpapatuloy sa pagbabasa nito ng walang tingin ng kada araw ng isang beses sa loob ng 32 days. At tinatawag yun na rabat. Sa loob ng 32 days, okay? So, tinatawag yun na rabat. At kapag ikaw ay umabot na sa 33 days, okay? Umabot ka na sa 33 days, yung unang 6 na araw, yung first day hanggang to ika-6th day na ang pagkakabisado mo ay aalisin mo yun. Okay? Ibababa mo yun yung first day to 6th day at ibibilang mo siya doon sa section ng muraja'a, tinatawag na muraja'a. Kasi yun, iba yun sa rabat. Yung rabat yun yung sa loob ng 30 days. Okay? At ito namang muraja'a, ito yung nakabisado mo nung past 6 days. Okay? Na i-separate mo siya doon sa rabat. Although magkaparehas, may pagkaparehas ng yung rabat tsaka muraja'a, pero ang pinagkaibahan noon, ang rabat ay yun yung 30 days, exact 30 days, o di kaya hindi bababa sa 25 days, na yun yung mga nire-review mo, binabasa mo ng isang beses, okay, kada araw. At yung muraja'a naman, yun yung past 6 days, past first 6 days, na kailangan nababasa mo siya, matapos mo yun sa loob ng 6 na araw. Mababasa mo yun araw-araw. So, kada madadagdagan yung 33 days ng panibagong 6 days, okay, madagdagan ka, halimbawa, 33 days mo, then umabot ka na sa 39, ibababa mo yung 6 days, then kapag umabot ka na sa 44 days, babawasan mo na naman yung first 6 days, okay, para yun sa muraja'a. At tandaan, yung rabat ay hindi siya lalagpas ng 30 days at hindi rin siya bababa ng 25 days. So yung muraja'a, kailangan makuha nyo yan. Yan yung first 6 days na kada madadagdagan yung araw mo ng pagkakabisado mo sa Quran, ay babawasan mo yun para sa muraja'a ng 6 days. So yung naialis mo, naibaba mo doon sa rabat, na siya yung Al-Mahfudhul Qadim, yung nakabisado na noon. So, tinatawag yung nakabisado na noon, tinatawag na Al-Mahfudhul Qadim. So, tinatawag yun na muraja'a. Dapat natatapos yun, na-finish yung may review ng walang tingin sa loob ng 6 na araw. So, 6 na araw, 6 days, tuloy-tuloy yung kailangan na i-review yung muraja'a. Okay? So, itong level, marhala na binanggit natin, yung rabat at saka muraja'a, sa pagbabasa nito, kailangan ang pagbabasa nito ay sa pamamagitan ng boses naririnig. Ibig sabihin, nagpi-feedback yung pagbabasa mo sa iyong tenga. Okay, kailangan naririnig mo yung binabasa mo. Huwag kang magbabasa ng hindi naririnig ng tenga mo.
At kailangan sa pagbabasa rin, hindi rin napakabilis at hindi rin napakabagal. Kailangan pagbabasa siya na hadar, tinatawag na qiraatul hadar. So ano ba yung qiraatul hadar? Ang halimbawa ng qiraatul hadar ay ganito. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So para makuha nyo pa yung mga ibang example ng pagbabasa ng Qiraatul Hadar, pakinggan nyo siya sa YouTube. Meron siya sa YouTube, i-search nyo yung Qiraatul Hadar na ang nagbasa nun ay si Sheikh, ito siya. So ang nagbasa nun ay si Sheikh Ahmad Diban. Naam. Si Sheikh Ahmad Diban, pakinggan nyo yung pagbabasa niya ng Qiraatul Hadar para makuha nyo ano ba yung tinatawag na Qiraatul Hadar. So sana itong video na ito ay maging kapakipakinabang sa mga nagkakabisado ng Quran, at saka sa mga taong gustong mag-review ng Quran. Okay, yung mga nakakabisado na noon ng Quran pero hindi na-retain sa kanila yung mga nakabisado nila, bagkus nawala sa kanila yung mga nakabisado nila, nakalimutan na nila. So kailangan may unawaan nyo to at maintindihan nyo itong programa na ito. Nang sa gayon, mapakinabangan at makabisado ng maayos ang Quran at mapanatili ang Quran sa utak ng nagkakabisado nito. Okay. So dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tawfiqan niya tayo, bigyan niya tayo ng tawfiq na ma-implement natin tong mga programa na ito. Inshallah ta'ala magiging dahilan to para sa pagiging magbut o dabit na pagkabisado ng Quran. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.